wage its wars, but they can never hinder the power of the Lord. He will not be shaken, His truth will never fail. Rest in the assurance that Jesus will prevail. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Never be discouraged, or let your heart forget. There is hope and victory, for Jesus conquered death. He'll return in power, but till that glorious day, lift His banner higher, stand strong and keep the faith. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Unchanging and unmoving, sovereign and supreme, our hope and our salvation, we still declare, we still believe. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. And Christ is still the King. Christ is still the King. Paul wrote to Timothy, I'm ready to be offered. The time of my departure now is at hand. I have fought a good fight. My course is now finished. A crown now is waiting when before God I stand. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Peter said, I've got an inheritance
intense waiting. It's incorruptible and fades not away. I am kept by God's power through faith unto salvation. It now is awaiting to be revealed someday. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Well, there is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. I've often wondered what heaven is like. Do the walls of jasper glisten in the morning light? Or will the crystal waters flow and carry praise on waves of glory? All the answers I will know when I take my flight. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. What will heaven's choir be singing when I get home? Will it be a new song never heard here below? Oh, I could ask a million questions, but when I am in His presence, there will be no need for guessing. Then I will know. Make a bit of difference how large those mansions are. 'Cause they will fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. When you get there, know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits.
Amen! Naimbag nga morning, kakabsat. Ngayon ay Wednesday na naman. Parang kahapon lang tayo nagkasama-sama, ano? Mabilis ang panahon pagka maraming ginagawa sa araw-araw. Ayan, at ngayong umaga ay malamig at mainit na umaga. Hindi ko maintindihan. Pero salamat sa Panginoon na sa oras na ito, itinalaga niya para magsama-sama tayo at bago't pa tayo pumunta sa ating mga kanya-kanyang trabaho, sa mga nag-aaral pa bago kayo pumunta sa school, or ano man yung activity sa buong maghapon, ay meron tayong salita ng Diyos na mapag-uusapan at mababaon natin para sa buong maghapon na ito. Kaya sa mga kasamahan natin ay mag-station po kayo dyan. Salamat sa maaga po ninyong pag-join sa atin. Meron na ba? Ayan, meron sa Facebook Live. At gano'n na rin, of course, dito sa studio, si Sheila at si Rhea. Yan. At sa Google Meet, ay kayan, kasama natin si Sir Ariel. Good morning po, Sir Ariel. Hello, good morning. Naimbag nga agsapa kanya tayo amin. Magandang umaga sa ating lahat. And it's a great morning again. No? And we thank the Lord for this opportunity ulit na tayo ay nandito. Ginising niya. At unang-unang gagawin natin is makinig ng salita ng Diyos. And we're grateful now for this opportunity again. So ngayon is first day of April, no? April 1. Wow. And so napaka tama yung sabi niya, Cherry, di natin alam kung malamig ba or ano, mainit. Parang nagsasalubong na ang summer at winter. Okay, pero parang sa ibang lugar pa yata, 6 degrees pa yata, sabi ni Pastor doon sa highest point. Oo. Malamig daw pala doon. Magdala kayo ng doon jacket, sir. Oo nga Pero pagdating yata doon sa Bontok, ewan ko. Pero mainit doon sa amin kung kan Alright, so again, this morning is wala ibang pag-uusapan na tayo kung hindi knowing God. Amen. Okay? Knowing the Lord Jesus Christ. And if you recall sa mga napag-usapan natin nung last, no, is still, no, about paano natin pa makikilala ang ating Panginoong Jesucristo. So yun yung theme natin for the whole year. And then naglalagay tayo ng mga sub-themes to help us kung paano, no, like last month is sabi ko nga ang napag-usapan natin is all about knowing Him as our Lord and only Savior. Okay, so that malaman din natin kung ano yung mga or kung parang sino siya, no, talaga sa atin. And also pinag-usapan natin yung ano bang ginawa niya para sa atin. So pinag-usapan natin yung finished work, pag-usapan natin yung He died for our sins. Kailangan paulit-ulit yun kasi yun ang isang foundation, okay, ng ating Christian life and lahat ng mga ginagawa natin. So this month of April, okay, is all about, let's talk about yung letting Him direct our lives. Okay. Amen. Know God or knowing the Lord Jesus Christ by allowing Him or letting Him, okay, direct our lives. Kasi ito yung isang, especially sa mga college students nowadays, no, they're busy with their college life, especially yung mga nasa secular na
tawag dito, schools, kami kay Ma'am Cherry na experience namin yon, no? And Yes. marami. Though, ang experience ko is kung kalokohan ang kuwan talaga sa junior yan eh, sa high school, ganun. Mag-umpisa yan sa grade 6, grade 7, grade 8, grade 9. Ngayon, dadagdagan pa nila. May 11 and 12. So, medyo mas matagal pa yung kuwan. Pero sa college kasi, ang experience ko naman dun is because of may natutunan ka na ng mga kalokohan sa elementary at saka sa high school, nadadala mo din yan eh. Pero in a way na hindi ganun, pagka naisip mo na, for example, no, naisip mo na mag-aral, either two ways yun, na kung saan, or three ways, sabihin mo na. First is that, kukunin mo yung tawag dito, yung mga kalokohan mo ng like inom-inom, vices, mabisyo na napag-aralan sa elementary, high school, dadalhin mo yun sa college mo. So, first year ka pa lang, pinauwi ka na. Okay, kasi yung 24 units mo, 4 units ang pumasa, yung 20 bagsak, ganun. Or UD, di ba? Ay, grabe yung grabe sa school kung minsan na naaawa ka lang talaga sa mga parents, no? Na kung saan ang akala nila after 3 years is gagraduate yung anak nila, 4 years, ganun. Tapos sasabihin ng teacher na, ay, second year pa lang siya. Ganun. Jesus, paano naging second year? 4 years na siyang kumukuha ng tuition fee. Oo, hindi siya pumasok ng ganitong sem, hindi siya pumasok ng ganung sem. Ganon. Oo. Kung minsan, one sem pa lang, yan, alis na. Second is that pwedeng, tawag dito, pwedeng yung totally na alisin mo yung bisyo mo, then pupunta ka ng college, ayusin mo na, parang ganon. And then third is pwedeng ipagsabay mo, kagaya sa akin, ganon. Inom-inom dito, ganon ka, bisyo-bisyo, natapos na rin lang naman ng 3 years, tapos ko na. Alright. Anyway, before ko makalimutan, tayo muna isang daling manalangin. Let's pray. Dakilan namin Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Thank you again sa pag-ising niyo po sa amin, and thank you sa opportunity po na ito for us again to come together in this virtual platform, O Lord, para kami po ay makinig po ng inyong salita. Give us a humble heart, O Lord, and give us also humility na makinig po ng inyong salita, and give us wisdom, O Lord, as we share your words this morning. Forgive us, O Lord, for our sins. In Jesus' name I pray. Amen, amen. All right. So as I was saying is pero one thing sure is that pag college na tayo is that mag-focus tayo doon sa seldom, sa totoo lang, is that yung mga barkada nandiyan pa rin. May experience po talaga yan sa high school. Ganon, no? Sobra yung hatak ng pandyan. But in college, naka-focus ka na doon sa sa career. Like for example sa Bible school, no, is that kaya na naka-enroll is that naka-focus doon sa na yun eh. Kasi papuntang career yan. Kaya napakaganda is that dito sa college is yung pag-uusapan is isang magandang pag-usapan is that while you kasi hindi ko na-experience yan, while you what you call this parang tinatapos mo, no, yung degree program mo, which is very specific. Like some Cherry, Polsai, ako criminology, the rest engineering, the rest accountancy. It's best na while you develop and nurture yung capacity mo doon sa program na yun, doon sa skills mo, doon sa discipline na yun. One thing na kailangan is that yung who directs our lives para
magamit natin ito sa maayos. I think yun yung isang lacking, no, sa totoo lang. Educational systems also. Na kung saan very, very, very kwan kami doon sa discipline. Skills nila sa discipline. Kailangan marunong sila sa engineering, kailangan mo sila sa investigation. Pero sometimes hindi yun ang nagiging problema sa bansa eh. Mm. Marami akong nakakausap ng mga professionals, mga kwan, ang gagaling ng mga Pilipino. That's right. Skill-based, skill-wise. Mm. Okay? Kaya saan tayo lacking? Attitude, That's character, discipline. Maraming nagsasabi na ang mga Pilipino, kwan yan, ang attitude natin, ang character natin, talagang kwan yun, masipag. Ang sisipag, mga ganun. Kanya nga lang, ang sipag natin pati sa kalukuhan eh. Parang That's ganun, right. no? That is why, kung gaano kaya tayo kasipag doon sa trabaho, ganun. Ganun din sa ano na yun, yung mga wais na tao. Kaya ang daming corruption, ang daming mga nasasayang ng mga resources natin. Bakit? Kasi yun yung kulang. That is why it's important na habang dinedevelop natin yung skills natin doon sa discipline natin, isang napakalaga is that also who directs our character, who directs our attitude. Kagaya ng senior ko no during yung fellowship namin ng mga college is that hindi natin papansin na kung saan ang alam natin is that walang nakakita sa atin kung gagawa tayo ng mga kalokohan ng mga yan. Corruption, mga ganyan. Right. Okay. Hindi natin napapansin na akala natin walang nakakita kasi kulang pa yung kaalaman natin sa Diyos eh. Okay, na hindi man lang tayo matakot, 'di ba? Na gagawa ng mga ganyan. Okay, so our theme for this April is kaya nilay down ko lang yung foundation natin for the next weeks, kay next month. Amen. And ang verse natin very 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 familiar sa atin, no? And nire-recite natin ito, 'di ba? Knowing God by letting him direct our lives. Ang kwan natin is Proverbs 3:5-6. Okay? And kahit na hindi natin buklatin 'yun eh. Ang Bible natin, alam natin kung ano 'yan, 'di ba? Trust in the Lord. Okay? Amen. With all thine heart and lean not unto thine own understanding. Okay? And in all thy ways. All right? Ito yung mga keywords natin dito. Amen. In all thy ways acknowledge him. Amen. Okay? Acknowledge him. And anong gagawin niya sa atin? And he shall, okay, direct our path. Ano ba yung ibig sabihin ng direct? Direct means manage. He will manage. 'Di ba? Kaya pag makita niyo yan, parang may requisite niya na for him to direct us, we must acknowledge him. We must trust him. Okay? Hindi niya ida-direct, siyempre. 'Di ba? Hindi niya ida-direct ang ating buhay, ang ating path, ang ating way if hindi natin siya i-acknowledge. Kaya nga maganda yung napag-usapan natin nung last month eh. Okay? Bakit natin siya i-acknowledge? Because he is our Lord and personal and only Savior. Amen. Diba? That is why we acknowledge him. Kaya nalalay down natin yung basis, yung foundation ng parang topic natin ngayong April. Why do we need or why do we acknowledge and why is it that siya ang mag-direct ng path natin? Kasi nga, di ba? Pag makita natin is that last month, diniscuss natin bakit siya ang personal savior natin. And if he is our Lord and acknowledge him and trust him as our Lord and personal savior, let him direct our path. Amen. Okay? Let him direct, meaning to say manage. Okay, let him control. Let him oversee. Let him guide. Okay? Direct means to follow a straight course.
or a straight path. Di ba? And then sa atin na lang is that when we knew anong ginawa ng Panginoon sa atin, 'di ba? Anong next na gagawin natin, 'di ba? Acknowledge him. Accept him. When we accepted him, we acknowledge him. Amen. That is why sabi niya dito is that knowing God is not just about knowing the facts about him, about his character, that he died. Okay, that he died, he was buried, and he rose again. Hindi lang 'yun. It is having a personal, okay, and growing relationship where we understand his character and allow him to shape our lives. God is a God of righteousness, and that is what we need. That is what everyone needs, because he is a God of righteousness. Let his righteousness shape us. Let him shape our lives, okay? And then isang dapat nating matutunan, no, is that while we develop, sabi ko nga kanina, yung skills natin, yung talino natin doon sa discipline natin, sa engineering, sa criminology, sa lahat-lahat, accountancy, 'di ba? Is that sabay-sabay yun na dapat na shape, na de-develop din ang ating godly character para hindi natin gamitin yung kaalaman natin na yan, 'di ba, sa kalokohan. Accountant ka nga, pero yung alam mo puro kupit, 'di ba? Credit, debit, kupit, sabi niya ganoon eh. Tapos criminology ka nga, nakatapos ka ng criminology, tapos nakapag-police ka, ang number one na racket mo is mangotong, 'di ba? Or protector ng gambling. Or ikaw mismo gumagawa ng, imagine that, no? May mga pulis na sangkot sa kidnapping. Oh my goodness. Right. May mga pulis na sangkot sa drugs. May classmate nga kami. Nakakulong ngayon sa kwan. And never na, hindi namin yan naisip na makagawa siya ng ganun. Grabe. Oo. Kasi nga, ayan, nabisto because of his lifestyle. Hindi ka official na police, pero every month papalit-palit ng sasakyan. Sinong hindi magtaka? Lahat ng tao alam nila kung magkano yung per month ng isang pulis. At hindi yan kasya na magpalit ka ng sasakyan mo every month or even every year. Hindi. So, naging suspicious. Ayan, inabangan siya. And then, kaya, pagiging abogado, for example, di ba? So, ang daming mga abogado na, mga opisyal natin, kanya lang, ganun din, no? Because of where were they directed? What path were they directed? All right? And so, allow him to shape our lives, meaning pahintulutan natin siya. Di ba? Pahintulutan natin in order for him na siya ang maghubog, para hubugin tayo. Okay? Habang yung discipline natin also, specific na discipline natin is pinag-aaralan natin. And so this begins with trust. Amen. Trust is a confident reliance on God's wisdom, even when we don't fully understand what is happening. Okay? Na-explain to sa atin ng ating mahal na pastor for how many Sundays actually ng January and February. Di natin alam kung anong nangyayari. Di ba? But, pwede ba trust natin siya? Amen. Okay. Pwede ba na we put our confident reliance? Di ba? Hindi lang siya reliance eh. Parang nagre-rely ka lang, ganun. No. Confident reliance. And then, when we trust and acknowledge Him, we receive God's direction. Yon. Okay? Amen. Kaya doon sa natin, doon sa verse natin is that acknowledge Him and He shall direct, okay, our path.
Don't lean on our own understanding. Hindi sa ating kaalaman lang. Amen. Okay, we're in God's direction. His guidance, okay, His guidance for our path. Through His word, inner conviction, and circumstances. Okay, basahin ko ulit itong na to, no? I-end ko lang dito sa Psalm 23. Ayan, the whole chapter ng Psalm 23. Gusto ko itong verse na ito. Okay. And I'm sure marami sa atin ganun din, no? Na makikita natin dito yung kwan ng Panginoong Hesus Kristo. God in our lives, no? Magandang bakit tayo mag-rely? Tapos makikita ninyo kung saan tayo hahantong. All right? And so sabi niya dito is that the Lord is my shepherd. No, I shall not want. Wala na akong ibang kailangan. Okay? He directs my path yan. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the path of what? Yan. Okay? Yan ang maganda. He leadeth me in the path of righteousness. Again, sino yung sasalita dito? King David. Okay? Sinasabi niya na saan siya dinala ng Panginoon niya. He leadeth me, okay, in the path of righteousness for His name's sake. And then sabi niya, kahit anong mangyari, yet though I walk through the valley of the shadow of death, okay, kahit saan ako dadalhin, I will fear no Evil. Diba? Bakit? For thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me. Wow. Okay. Amen. Because of His acknowledgement, acceptance, and reliance sa ating Panginoon, His trust, okay, sa Panginoon, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And then anong ending niya? Of His acknowledgement. And I will dwell in the house of the Lord forever. Okay? Di ba? Karamihan, sinasabi lang ito sa mga patay, di ba? Okay? Sa mga, kanya nga lang, pag makita ninyo, habang buhay tayo, no? Surely, goodness, okay, and mercy shall follow all the days of our lives. Saan siya nag-i-start? The Lord is my shepherd. Okay? I shall not want. Kasya na ang Panginoon natin para sa atin. Wala na tayong kailangan pa. Okay? And so, this morning, I hope that in short message, short na nasabi ko is meron tayong natutunan, no? And keywords natin again, acknowledgement, direct, okay, our path and trust. Marami pa tayong pag-uusapan, no? On this napakaganda na pag-uusapan nung itong paano natin siya makikilala, no? Isa is that ito by letting Him direct our lives. Kasi sino ang gusto nating mag-direct sa buhay natin? I hope na lahat tayo, no, sa ating mga kasamang mga nakikinig, itong mga interns din na mga ito, salamat sa pag-join ulit ninyo ngayong umaga na ito. We do hope and we do pray that yung mag-direct sa paninyo is, tingnan nyo to. Sabi ko nga is that meron na naman kayong classmate na, imagine that, na pinapadrop. Bakit? Kasi nga, yung ginagawa, no? Oo. Anong result nung ginawa niya na yun? Na kung talagang nakikinig sa simbahan, sa preaching, hindi dapat ginagawa yun. Diba? Pero nabisto. Diba? Saan siya dadalhin? Ayan. Kapahamakan. Hirap talaga ng tao kung minsan.
Alright, so I hope that this morning meron tayong kuan, and alam ko dadagdagan ulit ng mga kasama ko sa studio. Alright, so sige kayo muna dyan na Ma'am Cherry. Amen. Thank you sir sa mga na-share ninyo at totoo nga yun na kung pag-uusapan lang yung skills natin na mga Pilipino ay excellent talaga yung performance. Kasi naalala ko sir, kami dun sa dati sa Taiwan, nung tinagtanong-tanong kami, kasi marami kaming kasamang mga Thailanders, Cambodian, ganyan, Taiwanese. Actually sir, yung iba pala yung rate ng sahod ng Filipinos doon sa Taiwan. Sila pala yung pinakamataas yung sahod. See? Parang kalahati lang yung sa Cambodian, mga Thailanders. Bakit ganun? Sabi ko kasi, sabi ng mga kasamahan ko, iba kasi yung level ng intelligence ng Pilipino. So, ganun po yung paraan nila para i-hold yung mga Filipinos. Kasi ayaw nilang pakawalan ang mga Pilipinong empleyado nila. So, ang ginawa nila ay tinaasan ng sobrang taas yung sahod. So, sabi ko nga, doon pa lang yun sa Taiwan, how much more sa ibang mga bansa, 'di ba? Very competitive po ang mga Pilipino. Pero yun nga yung sabi ni Sir Ariel na yung attitude yung may problema. Nahahaluan ng hindi maganda. At lahat po yun ay, ang punot ugat nun ay yung hindi natin pagkakilala sa Panginoon. Kaya nga, di ba, napakaganda sana na kung meron man tayong talent or skill, ay unang-una, gamitin natin ito para sa Panginoon. At yun nga yung tinuturo dito sa church na anuman yung anong meron tayo, resources natin, yung time natin, yung talent natin, lahat yan ay unahin ang Panginoon. Kasi wala nang mas wala nang mas magdadala pa sa atin sa magandang kalagayan maliban sa kaparaanan ng Diyos. At naniniwala tayo diyan. Kaya nagpapasalamat ako na ganito yung topic natin ngayong umagang ito. And for the whole month ng April, dahil totoo yun dahil last for 2 months yata napag-aralan natin na kung sino ang Panginoon bilang ating sariling Diyos at tagapagligtas. Nakita natin lahat, yung ginawa niya, yung purpose niya sa atin, lahat yan. And naalala ko nga na ang concluding part namin ni Sir Ariel ay kung ngayon at nakilala mo na si Kristo nga yung only Savior mo, siya yung Diyos mo, siya yung nagbigay ng buhay niya para sa'yo, why not, yun na yung susunod na step dun mag-trust ka na, di ba? Kaya nga, knowing God, by letting Him direct our lives, will only be possible when we really know Him through experience. 'Di ba? Kasi talagang yung minsan kasi ang tao ay pag naririnig-rinig mo lang, hindi ka pa masyadong hindi mo pa masyadong maintindihan. Pero pag once na experience mo talaga yung Diyos sa buhay mo, that's when you can say, ay oo nga, eto nga talaga yon. Kaya nga actually yung mga pastors natin, yun yung encouragement nila sa atin na wag lang nating kilalanin ang Diyos sa hearsay. Maganda naman na nakakarinig tayo ng salita ng Diyos and then nakakarinig din tayo ng testimony ng mga tao, di ba? Kaya nga meron tayong testimony time pag midweek service tsaka Sunday at Saturday. Pero hindi ba magandang ikaw din masabi mo rin talaga kung gaano mo na-experience and how will you really experience God by applying His Word. Yan. Doon mo talaga ma-experience ang Diyos kung in-apply mo na. Kasi alimbawa, yung soul winning, di ba? Ayun, ang saya-saya nilang lahat, nagso-soul winning, pero ikaw dahil hindi mo gustong, ayaw mong umalis doon sa shell mo, doon sa comfort zone mo, ay wala kang maikwento na soul winning life, 'di ba? So, ganun 'yun na para talagang masabi natin na may confidence tayo, yung sabi ni Sir Ariel kanina, confident reliance.
Yun ang ibig sabihin ng trust natin, ano? Na para magkaroon ka ng confident reliance sa Panginoon, ay talagang magandang kilala mo siya by experience. 'Di ba? At ang Diyos hindi siya madamot na ipa-experience yung power niya sa buhay natin. Tayo lang yun kung if we are going to let Him, 'di ba? Be the God of our life. Kaya nga, ang ganda nga nung verse natin, 'di ba, sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6 na yung sinabi ni Sir Ariel kanina, trust in the Lord with all thine heart. 'Di ba? Pag yun nga, yung trust na talagang sasabihin mong, Lord, ikaw po yung masusunod sa buhay ko. Kasi in the first place, ano ba ang ibig sabihin ng Lord? Master, 'di ba? Pag master, siya na yung magga-guide sa iyo kung saan ka pupunta. Kaya nga yung isa sa mga nakita ko, sir, dito sa meaning ng direct, to regulate the activities. 'Di ba? I-regulate niya yung activities mo. Oh, ikaw, ito lang yung hanggang dito ka lang dapat. Hindi ka dapat lumagpas sa kaliwa. Hindi ka dapat lumagpas sa kanan. Turn not to the left nor to the right. 'Di ba? Sabi ng Diyos. Hanggang dyan, mayroon siyang itinalaga na dapat dyan ka lang. Kung may gagawin ka hanggang ito lang yung gagawin mo. Huwag ka nang magpunta dyan sa kamunduhan, pupunta ka sa Session Road, o punta ka lang sa mga bilihan, pero huwag ka nang pumunta dyan sa mga, ano pa bang meron dyan sa Session Road, yung mga inuman, may mga kung saan-saan na, alam mong hindi ka nakarapat-dapat, huwag ka na dyan. Yan. So, ganun yung pagdadirect sa atin ng Panginoon. Nire-regulate niya yung ating mga activities para alam natin kung kulang ba tayo or sobra. Meron tayong rule, 'di ba? Yun nga yung lagi kong sinasabi na yung word of God, ito yung magsasabi sa atin kung lumalagpas na ba tayo sa margin natin, 'di ba? Kaya kailangan talagang magpa-direct tayo sa Panginoon through His word, no? And isa sa mga magandang makita natin dito sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6 is yung pag may trust kasi tayo sa Panginoon ay yun nga yung sinasabi ni Sir Ariel na confident reliance tayo sa Panginoon. Pag meron tayong trust, we surrender control to our God, 'di ba? Yung sasabihin natin na, Lord, ako alam ko na kung sa sarili ko lang, hindi ko kaya ito. Kung sa sarili ko lang, mas meron akong mga iisipin na hindi kaaya-aya sa inyong harapan. At marami akong mga magagawa na it will lead to distraction. Kaya Lord, I will surrender control, no? Ikaw po ang mag-control sa akin. 'Di ba napakaganda na ganun yung kaisipan natin na alam ko, yung i-acknowledge ba? Yung sabi nga ni Sir Ariel, acknowledge and direct. Kasi once in-acknowledge natin na ang Diyos talaga yung nakakaalam ng buhay natin, magpapadirect talaga tayo. Pero once hindi natin in-acknowledge yung power ng Panginoon sa buhay natin, yun, gagawin na natin yung pansarili natin, na akala natin na ikakabuti natin, na ang totoo niyan, it will actually lead to distraction. Ano yung, para ma-surrender natin yung control natin sa Panginoon, kailangan nating ma-realize, tanggapin at paniwalaan na God's plan is better than my own. 'Di ba? Kailangan ko yung paniwalaan eh. Sasabihin ko yung sa sarili ko, ay hindi tama itong plano ko. Meron akong pinaplanong akala kong makakapagpasaya sa akin, pero baka isang araw lang yung kasiyahan na yun. Pero pagkatapos nun, distraction. Yun mismo, yung sinasabi ni Sir Ariel, meron siyang nagawa, ayun ngayon, hindi siya makaka-graduate. Bakit? Hindi ko alam kung di ba? Pero, nagdesisyon siya na hindi niya kinonsulta ang Panginoon. Nagdesisyon siya na hindi siya nagpa-direct sa Diyos. Kaya nga, we have to realize na Diyos, Lord, ikaw yung Diyos ko, ikaw yung mas nakakaalam kung anong tama, according to your word, ito yung gagawin ko,
susunod po ako. 'Di ba napakaganda na ganun yung ating ganun yung ating attitude. And then of course, pag tayo ay nag-surrender ng control sa Panginoon, anong gagawin natin? Dahil siya ang may control, lagi nating chine-check, tama ba ito sa sinasabi ng Panginoon? 'Di ba? Kaya anong susunod natin gagawin? We have to actively seek His Word. 'Di ba? Umaga, tanghali, gabi. May gagawin akong desisyon. Ano ba yung sinasabi ng Biblia? Buklatin mo yung salita ng Diyos. Ano ba yung narinig kong prinsipyo mula sa salita ng Diyos? Ano ba yung sinabi ni Pastor RJ patungkol dito? 'Di ba? Yung mga bagay na ganun, bago tayo gumawa ng desisyon, tama ba ito o mali? Kasi nga, kailangan nating unto righteousness tayo, 'di ba? If we are really aiming and choosing the direction of God para sa atin, 'di ba? Kaya ang magiging natin, mapa natin, Word of God. And of course, pagka tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, sabi nga ni Pastor, hindi pwedeng magbabasa ka lang ng salita ng Diyos without praying, 'di ba? Kasi kakausapin ka ng Panginoon, after kang kausapin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, you pray. Ikaw naman makikipag-usap sa Diyos. Kakausapin mo naman siya sa pamamagitan ng prayer. And ano yung ipagpe-pray mo? Hindi yung, oh Lord, basta ako ito yung napagdesisyonan ko bahala ka na. Hindi ganon. Kundi, ano yung prayer natin? Sabihin natin, Panginoon, ito yung nakita kong prinsipyo mula sa inyong salita. Kaya ito po yung susundin ko. Maaring ako, may sarili akong inaakalang tama para sa sarili ko, pero nakita ko, ayon sa inyong salita, ayon sa narinig kong prinsipyo, mula sa inyong salita na hindi pala yun tama, at ngayon, susunod po ako. Kaya tulungan nyo ako na magkaroon ako ng submissive heart. Yan yung dapat lagi nating ipinapanalangin sa Panginoon. And, di ba, napakaganda na sa palagay ba natin kung ganun yung ating panalangin ay hindi kaya tayo pagpapalain ng Diyos? Kasi nga, nakikita niya yung recognize talaga natin sa Kanya na siya nga talaga yung ating Master. Siya yung Lord natin. Kaya nga sabi ng Bible, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Sa mundo, habang tayo ay lumalaki, growing up, nag-aaral, pumupunta sa mga schools, maraming nailalagay sa atin na kaalaman. And most of those, ako bilang isang nakatapos sa isang secular na school, talagang masasabi ko ngayon, nung ako ay naging Kristiyano na maraming basura akong natutunan. Bakit basura? Kasi hindi ko yun kailangan sa aking Kristiyanong pamumuhay, 'di ba? And buti na lang sabi ko, dahil nakilala ko ang totoong Diyos, nakilala ko ang totoong salita ng Diyos kasi or else mananatili akong ina-idolize ko yung mga taong akala kong napakatatalino doon sa aming mga napag-aaralan noon sa eskwelahan. Na sinasabi ko, grabe, ang talino talaga nito. Yung mga ideas niya, paano kanya kaya nakuha? Pero lahat pala yun kontra sa salita ng Diyos. And yun talaga yung isang bagay na ipinagpasalamat ko. Kaya nga, ang kailangan lamang natin gawin, umiikot lang dapat yung mundo natin doon sa pagpapadirect natin sa Panginoon ayon sa mapa natin, di ba? Sa mapa natin na salita ng Diyos at yung continual prayer natin na magkaroon ng humble heart to submit. Si Sir Ariel mismo, Vice President ng UC. Maraming mga natapos na degree, pero anong sinasabi niya? It takes humility to sit down doon sa auditorium, to come. Diba? Pwede mo namang sabihin, alam ko na yan. Mas marami na akong nabasa kesa sa magsasalita dyan. Pero anong ginagawa niya? Pupunta siya sa simbahan, uupo, makikinig. Diba? And kung siya nangangailangan, how much more tayo, diba? Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi meron tayong mga ganitong mga time na talagang pagbubulay-bulayan natin. Ako mismo, yung opportunity na makapag-aral ng kasi hindi naman ako pwedeng magsalita dito ng hinulaan ko lang, ganun, 'di ba? So, yung habang nag-aaral ako, doon pa lang nagpapasalamat ako sa Panginoon na sabi ko, Lord, thank you. Kasi
umagang-umaga, 3:00 gumigising ako ng umaga para basahin, aralin yung mga sasabihin ko. Kaya sabi ko nga, ako yung unang-una munang tinatamaan dito sa mga sinasabi ko. Kaya sabi ko, Lord, gawin mo lang akong blessing. At yun, ako talaga, yun yung lagi kong sinasabi sa Panginoon, gamitin mo po ako. Ayan, kaya gagawin natin, marami pa tayong mapag-uusapan dito dahil start pa lang ng April ngayon. Ilang weeks pa ito na pag-uusapan natin kung papaano tayo magpapadirect sa Panginoon. And once na nagpadirect tayo sa Panginoon, ang ending niyan lagi, it's always for our good. Never tayong dadalhin ng Panginoon sa ikakapahamak natin. So, yun lang po muna, Sir Ariel. Maraming salamat po and to God be the glory. Yan. So, okay, sige. So, dito sa studio naman, ay naniniwala ako na itong dalawang kasamahan natin, na mga naggagandahang mga dalaga ay meron din silang pwedeng i-share kung ano yung natutunan nila or kung ano naman din yung masasabi nila dito sa ating topic. So, unahin natin ngayon si Inday, Sheila. Good morning po sa ating lahat. Una po is salamat po sa mga nagsasalita na ngayong umaga po na Word of God at nakakapakinig pa rin po kami ulit. At sa akin naman po is yung natutunan ko naman po is yung paano po tayo sa akin po is ano po ba magpa-direct sa Panginoon. Sa akin naman, sa akin lang po is, through experience lang po din to is, nung share ko lang din. Kasi, share ko lang po, ma'am. Doon sa amin kasi, nung parang, nagdadalawang isip po kasi ako nung time na yung pag full time ko dito sa simbahan. Pero yung mga naririnig ko na salita ng Diyos at pinagpipray ko po talaga na yung mga decision ko na gagawin ko is ko muna sa Panginoon. Pagpipray ko talaga kung ano talaga yung decision, yung tamang decision na gagawin ko sa buhay ko. Kung tama ba ito or kung doon ako sa kabila na magtrabaho or dito ako sa simbahan na maglingkod sa Panginoon. Pero hindi ko agad-agad siya sinabi na sige mag full time ako kasi para para libre lahat. Pero hindi. Pinag-isipan ko talaga, pinag-pray ko kung ano talaga yung decision na ibibigay sa akin ng Panginoon. Kaya, ayun, yung parati akong nakakapakinig ng salita ng Diyos hanggang sa, sinabi ni Pastor, nung pagkatapos ng, revival po ng CSI, nung nakaraan, yun, nung pinatestimony, sabi ni Pastor, anong gagawin mo? Anong decision mo? Parang nasa utak ko parang di ko alam pero umiikot-ikot kaya. Pero ang nasabi ko po, di ko talaga naisip na mag full time nung time na yun. Basta bigla ko na lang nasabi na mag full time ako. Kaya ayun. Nung sinabi ko yun, pinanindigan ko na yun kasi pinapangako ko na yun sa Panginoon na ibibigay ko yung buhay ko sa Kanya para maglingkod. Kaya po, nagpapasalamat po ako kasi sa salita ng Diyos, doon po ako nagpapadirect. Para, sabi nga ni Ma'am Cherry pa, dapat kung magpapadirect po tayo sa salita ng Diyos is hindi po tayo mapapahamak po. Kaya, magpapasalamat po ako kasi
nandito po ako sa church, nagpatuloy at ini-enjoy yung paglilingkod po sa Panginoon. Kaya, yan lamang po. To God be the glory. Amen, amen. And ayan, pasensya. Kuwan lang ako, sandali. And prepare kaming biyahe na kuwan tawag Yes, dito. At least. Tapos di ko alam kung balik kami kaagad ng mamayang gabi. May kailangan gawin bukas dito sa kuwan. Anyway, thank you sa mga na-share ulit ng mga kasama natin. Sabi ni Ma'am Cherry kanina about trusting God talaga. No, and kahit ano yung nakuan mo kahit ano yung na tawag dito, natapos natin, whatever. Palaging sinasabi sa atin yan. And actually sa totoo lang, kahit na, kaya magpapasalamat tayo na mayroong nagpapaalala sa atin na Yes, regardless amen. kung ano yung mga natapos natin. We still continue to let God direct our paths. Okay? Let Him direct our lives. And hindi tayo dadalhin sa kapahamakan, no? Tama 'yon kung galing-galingan natin. Sabi ni Ma'am Cherry kanina is that nagiging basura lahat ng mga pinag-aaral natin kung dinadala natin yan sa kalokohan. Okay? Kaya tawag dito, hanggang ngayon hindi ko pa rin naaral namin yan sa criminology ng bakit crimes are existing, bakit ginagawa nila yung mga ganyan. And sometimes merong reason on psychological na meron namang sweldo, bakit kailangan mag-extortion? Meron namang sweldo, bakit kailangan mag-kidnap? Mga ganun ba? Yes. Okay? Kaya it's a mystery pa rin na which can be solved if only that we know what goodness, righteousness, and direct how God will direct our paths, di ba? Right. Kaya yun yung isang key talaga diyan, no? Kaya si Inday, he allowed God to direct her life. Amen. Okay? Yan. And he will, and if she continues sa ganyan, alam natin that he will also give her yung lifetime. Pastor's wife. Di ba? All right. Si Juan guys, si Rhea. Okay. Will you allow God also to direct your life? Or siya. Ayan, good morning po sa ating lahat. Ayun nga, napakaganda po ng topic natin nitong April. Itong April po na yun nga yung kahapon nung nakita ko yung sa GC. Sabi ko, parang sabi ko, may share na naman tayo na ginawa ng Diyos sa buhay natin, sabi ko. Tapos, Amen. Ayan, napakaganda ringgan na, yun nga, kay Sir Ariel, kay Ma'am Cherry, thank you po. At, sabi nga ni Sir Ariel kanina, for us to direct, we must acknowledge and trust Him. So, yun nga, nung simula nung tinanggap ko si Kristo Jesus, doon ko nakita yung pag-direct ng Diyos sa aking buhay. Kasi, sabi ko nga na ilang beses ko rin siyang, ilang beses din ako nag-doubt sa aking salvation po nun. Pero, nitong, nung pinakalas talaga na doon ko nakita, na dinirect ako ng Panginoon sa buhay ko. Tapos, talagang, yun nga, sabi ni Sir Ariel kanina, let Him direct our life. Talagang, siya yung dapat na mauna sa ating
buhay. Tapos, nung ano po, tawag dito, yun nga, talagang hindi ko inakala talaga na magpo-full time ako kasi never ko talagang pinangarap to ano po. As in wala to sa goal ng buhay ko noon. Talagang ang goal ko talaga gustong-gusto ko talagang gagawin ko ang lahat para lang makapasok sa PMA. Pero yun nga po um hindi hindi ko hindi ko ginawang um pag dito kasi nga talagang tinanggap ko na ang Diyos yung sa buhay ko. So, parang mas nangusap po sa akin yung ano talagang mas pinili ko talaga yung para sa Diyos kasi alam kong ito yung nagdadirect sa akin sa tamang buhay. Ano Amen. po, kasi talagang inisip ko paano kung nag-PMA ako? Sabi ko, hindi naman palagi makakapunta ako sa church. Hindi naman palagi makakapakinig ako ng salita ng Diyos, sabi ko. Tapos, parang binaliwala ako ang Panginoon kung ganun lang. Sabi ko, kung mas pinili ko ang PMA, kasi nga, parang naging second option, sabi ko. Tapos, ayun, God made a decision for me na Amen. parang talagang na ano, ako ang bahala sa'yo, ako ang bahala sa pangangailangan mo. Kasi yun yung iniisip ko, ako yung magiging, basta yung magpo-provide ng pangangailangan ng mga pamilya, ganun. So, yun, provide niya through the years talaga na andito ako. Hindi ko nakita na pinabayaan niya yung mga kapatid ko, yung mga lalong-lalo na si mama nung andun siya. Nakita ko talaga yung provision ng Panginoon kasi hinayaan ko na siya yung mag-direct ng buhay ko. At sabi nga ni Ma'am Cherry kanina, God's plan is better than mine own. So, yun lagi yung naalala ko, yun lagi yung nasa wallpaper ko. Tapos nung dumating sa time na nandito na ako, nag-stay ako dito. Sabi ko, parang parang ito na talaga yun. Sabi ko, Amen. ito na talaga yun. Tapos yun po, talagang kung hindi mo talaga pinapanalangin yung plano sa'yo ng Diyos, hindi mo pinapaubaya yung, kaya nga, I surrendered my life to God kasi gusto ko na siya yung mag-direct na aking buhay. Amen. So, yun lang po. To God be the glory. Amen. Amen. Alright. So, ako din, no? Wala akong ibang pinangarap kung hindi maging pulis sa totoo lang Okay? Kaya, criminology, pero God has some other plans for us, no? Amen. Oo. And what we need to do is to acknowledge that plan for us. Okay? Kaya kagaya ni Baneneng, may rason kung bakit hindi yan pinahintulutan. And then you look at what you're doing right now. 'Di ba? Oo. And so, he knows, alam niya, kung ano yung mas ikabubuti natin at kung saan tayo dapat gagamitin. Remember that we are here for a purpose. Amen. Right? And so, hindi lang tayo parang pinanganak dito and then mamuhay ng mga kung ano-ano. We are here for a purpose and that's His purpose for us. Makikita lang natin kung ano talaga yung pan natin, no? If we allow Him, okay, Right. to direct our lives. And we will see that if we allow Him to direct our lives, you can see yung fulfillment ng buhay natin, no? And sa totoo lang, no? Sabi ko, kung pinilit ko, for example, no, naging police, I don't think na magkakasama tayo, mga ganon, or that nakilala ko si Apple, mga ganon. So there are reasons, okay? Oo, sa totoo lang, no. Kaya if only that we let Him direct nga, okay, our lives. So okay, I hope that this morning, thank you sa mga kasama natin. We have 1 minute to hindi pa pala, hindi lang 1 minute. 3 minutes to batiin yung mga nakikita ko lang po dito. Good morning, Ma'am Joyce, Ma'am Heidi,
Sir JC, Ma'am Emilia, Sir Asierto, Sir Val, Ma'am Rolin, ayan. Ma'am Raquel, ayan. And then si Raquel Banao, yan. Good morning. Ma'am Myra, Ma'am Beth, yung mga interns, good morning sa inyo. I hope na masaya kayo at nagpagbigyan kayo ngayong Holy Week. Si Ma'am Heidi, ayan. Sister Krisha, ayan. Good morning, kumusta na dyan? Kung umiinit dito, baka ang tawag dito, umiinit na sa Baguio, baka dyan kumukulo na. Tama. Then, Oy, Richard, good morning. Ayan, 2023 yata o 2022 si Richard, na intern. Good morning, Richard. Sino pa? Amen. Si Sis Beng Chu, ayan. Good morning. Ma'am Beng. Sunduin namin si Kon mamaya. Ayan, alright. So, good morning sa... Si Ma'am Debbie po, nanood. Ay, so, Si Debbie, hindi ko Amen. nakita. Morning. Okay, sige. Tapos si Morning, Debbie. Ma'am Rodora. Ayun. Hindi ko nakikita dito. Alright. Anyway, yan ang maganda, no? Kung kuan magre-review yung mga yon kasi. Kaya the best talaga na kuan. Huwag niyo kalimutan ang Panginoon natin. So, may service mamaya? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Sige. Alright. So, hindi ko sasabihin kita-kita tayo dyan, ha? Pasalubong na lang, sir. Oo nga, tingnan ko ako may patupat doon. Oo. Pakuan ako, pag-order ako ng patupat pala. Yun naman lang ang pinakamasarap doon, eh. Oo. Alright, sige. So, thank you sa ating lahat. And thank you sa magkikita-kita tayo after sa Saturday or Friday. Okay, so good morning and yes, tayo muna ay sandaling manalangin. Let's pray. Dakilan naming Diyos, maraming salamat ulit sa umagang ito. Thank you, Almighty Father, again sa aming mga narinig. And thank you so much, O Lord, sa humility ulit ng bawat isa makinig ng iyong salita. We pray for safety, O Lord, sa travel, sa mga mag-soul winning po, and pray namin ng revival mamaya. Make it a success, Almighty Father. Again, we thank you sa opportunity and we thank you so much, O Lord, for directing our lives. And we pray that each and everyone will give their trust and acknowledge you, Almighty Father. Again, we thank you so much for all the blessings and forgive us, O Lord, for our sins. In Jesus' name I pray. Amen. All right. Thank you, everyone. And, Thank you, sir. God bless po. Bye-bye.
Jesus said that he would die and rise up in 3 days. He didn't need a monument to mark his resting place. When Calvary's crucifixion hours at last were finally through, they put his broken body in somebody else's tomb. He didn't use it for long, that old grave made of stone, for it only took 3 days and Jesus walked out all alone, arising victorious like he said he would do. That is why the Savior only borrowed the tomb. Satan was defeated there, the power of death denied. For nothing on this earth could ever hold the King inside. He broke the bonds of hell and left behind an empty room. And still today nobody is inside that borrowed tomb. He didn't use it for long, that old grave made of stone, for it only took 3 days and Jesus walked out all alone, arising victorious like he said he would do. That is why the Savior only borrowed the tomb. He lives, Jesus lives today. The sting of death forever gone, God's children now can say, we can say, he didn't use it for long, that old grave made of stone, for it only took 3 days and Jesus walked out all alone, arising victorious like he said he would do. That is why the Savior only borrowed the tomb. That is why the Savior only borrowed the tomb. He lives. When I think about what waits for me, it's more than I can tell. Singing round the throne of God while ages roll. John described that city on the banks where Jordan's waters swell. What he wrote so long ago still thrills my soul. Oh, the joys of in store heaven, for all where the who Son reach of the shores God of is shining heaven, light, will reflected be from the gold and reflected from the precious gold and stone. precious stones From forever. the sorrow and the heartache, nevermore the sad repining. When the gates are open, God will show us all the joys of heaven when we leave this world and Jesus takes us home. He takes us home. There will be a sea of glass like shining crystal in that city. By the river God will grow the tree of life. I
I will feast on heaven's manna, and the saints will all be with me at the Master's invitation. Come and dine. Oh, the joys of heaven, where the Son of God is shining, light reflected from the golden precious stone. From the sorrow and the heartache, nevermore the sad repining. When the gates are open, God will show us all the joys of heaven when we leave this world and Jesus takes us home. Oh, the joys of in store heaven, for all where the who Son reach the of shores God of is shining, heaven. light Will reflected be from the golden precious stone. From the sorrow and the heartache, nevermore the sad repining. When the gates are open, God will show us all the joys of heaven when we leave this world and Jesus takes us home. When we leave this world and Jesus takes us home. Oh, the joys of heaven where the Son of God is shining, light reflected from the gold and precious stone. Gone the sorrow and the heartache, nevermore the sad repining. When the gates are open, God will show us all the joys of heaven when we leave this world and Jesus takes us home. When we leave this world and Jesus takes us home. joys of heaven we will see when we reach all the joys when we reach home. Nestled in pages for thousands of years, solutions for problems we face. Though disregarded and often passed over, God's word hasn't vanished away. You see, with every story comes freedom for those who listen and dare to believe. They dare ask the question, what made the difference? The answers lead back to one thing. It's the word that brings life to the soul, opens the doorway, offering hope. The word that gives you the courage to live. It's the word and it's all written down. Cover to cover, strength can be found for anything, anyone, anywhere needs in this world. The word. Scoffers are challenged, its life-changing power, but cannot conceal its resolve. Because line after line and time after time, it has broken the doubts of lost souls. Though many will martyr the ones that arise to tell how their lives were changed. No matter however, despite all their efforts, there's one thing that will always remain. It is the word that brings life to the soul, opens the doorway, offering hope. The word that gives you the courage to live. It's the word and it's all written down. Cover to cover, strength can be found for anything, anyone, anywhere needs in this world. For anything, anyone, anywhere needs in this world. The word, the word, it's the word, it's the word.